Good Ayun. evening, Coach Oli. Naku. Ay, good evening, boss. Si Spencer Lacalle. Sa mga hindi pa po subscriber ni Spencer, add nyo po siya. Spencer Lacalle po sa YouTube. O yan. Yeah, kamusta? Good evening. Ay, kailangan natin ng kakwentuhan. Matindi po ngayon ng laban. Boss, painit ng painit. Ang daming issue. May issue sa kanan. May issue pa sa DDS, may issue pa sa General. Saan mo gusto nating simulan? May issue pa kay TP? Meron hindi. Si TP naman, hindi naman ano na yan. Kumbaga, alam naman natin na siyempre, diyan siya nagkakapera automatic na babalik at babalik yan Sayang naman yung binibigay sa kanyang pera nitong amo niya kung ano yan, ang baboy kasi sa amin sa Bulacan pinatatabayan and then ibinebenta kasi magiging pakinabang mo niya kung papakainin mo lang ng papakainin kung hindi mo papakinabangan. TP is like that Pero hindi naman ito sa magtatanong lang tayo, delikado po kasi kaya tanong-tanong lang tayo. Kung sakali binabayaran talaga si TP, sulit ba yung bayad sa kanya sa tingin mo? Hindi. Bakit hindi? Kasi takot na pera kasi wala namang maniniwala na hindi nagkapera si TP diyan sa grupo ni Lisa Marcos kasi alam mo ba boss Coach Oli, yung tatay ni Thinking Pinoy the same elementary school ang pinanggalingan namin. Kilala ko yung tatay niyan. Yung tiyahin niyan ay kaklase ko nung elementary. Alam ko kung mahirap kami, mas mahirap din yan. Pero talagang marunong yung tatay niyan. Ang tatay niyan yung Reynaldo Nieto, marunong talaga yung tatay niyan. Ngayon, paano siya makaka-afford na makapag-aral sa UK? Correct. Saan ang galing yung pera niya? Kung yung hindi nakakakilala kay Thinking Pinoy doon sa pamilya niya, siguro maaari pa nilang bigyan ng katwiran na hindi siya binabayaran, no? Pero saan nakakakilala sa pamilya niya at ako kaya kong ituro kung saan nakatira yan doon sa San Rafael, Bulacan. Parang kasi Europe no? Alam mo ba exactly kung saan sa Europe? Thank you Loybon nagpa-member. Yun nga lang mag-aaral ka sa Maynila, boss Coach Oli. Pag mahirap-hirap kang mamamayan, hindi ka makakapag-aaral sa Maynila. Kung taga-probinsya ka how much more mag-aaral ka sa UK? Baka times 30, times 50, no? Baka 100,000 pa nga times kasi isipin mo, titira ka sa isang flat doon, magkakain ka, wala ka naman trabaho. Saan gagaling yung pera mo? Diba? Kailangan kasi dito reality tayo, hindi po kahit na kumita sabihin niya naghanap buhay siya for 10 years o 20 years, hindi kakasya yun. Magkano lang ba naman na susweldoin mo sa pagiging empleyado mo at sa pagiging kung dadalhin mo sa UK. Kami nga dito sa Hong Kong, hirap na hirap kami, kumikita pa kami, siya nga hindi nagtatrabaho sigurado doon saan niya kinukuha yung pera? Tapos bigla-biglang nag-aral no? Oo, hindi naman masama yung mag-aral, kaya lang ang problema kasi sa bansang ito. Ito yung isang Thinking Pinoy na kung ano-ano lang ang pinagsasasabi. And then later on, na makikita mo nag-aaral doon at definitely pera ng taong bayan yung ginagamit yan. Alam naman pera ni Lisa Marcos na sarili yan. Hindi naman loko-loko yung mga yan para gastusin nila yung sarili nilang pera sa isang tao na hindi naman niya anak. Masyadong no? Masyadong, ang tingin ko rito, masyadong obvious. Obvious naman talaga kasi yung maniniwala dyan talaga na lang na hindi ko naman sinasabing bobo. Palagay ko nagpapakabobo na lang. Sinabi ko nga sa'yo, kilala ko yung lahi niyan. Pati lolo niya, kilala ko si Tandandoro Kasi kung makapag-aral ka sa UK, hindi ka pwedeng milyonaryo. Dapat, baka bilyonaryo ka pa Talagang mayaman. Hindi lang mayaman.
Hindi lang basta-basta mayaman. Saka yung makakuha ka ng student visa diyan kailangan mo ng maraming pruweba, maraming dokumento na na ikaw ay mag-aaral sa UK at hindi ka magti-TNT. Or hindi, di ba? Sinong gumawa noon? Di itong gobyernong ito na pinagsilbihan niya, bakit gagastusan mo ito kung totoong yung pagbablog niya is puro katotohanan lang at hindi propaganda. Kasi pag halimbawa, katulad natin, nagbablog tayo tungkol sa DDS, no? Hindi tayo binabayaran eh. Kaya nga, dahil hindi tayo binabayaran, hanggang ngayon, mahirap pa rin tayong, ganito pa rin ang buhay natin. Bakit siya naman nag-vlog siya doon, bigla siyang naging big time. Tsaka, may pagkatanga rin eh. Masyadong halata. Yun. Dapat medyo, hindi marunong din kasi, hindi nag-low profile. Kasi nga, ang tingin kasi ng mga yan sa mga Pilipino, ganito kasi Coach Oli, ito opinion ko lang. Ang tingin kasi nitong administrasyon na ito sa mga Pilipino, kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, hindi nila pakikinggan kasi wala naman tayong magagawa. Ang issue lagi niyan, lilipas din yung issue na yan, hayaan mo lang silang magdadaldal dyan. Which is yun naman ang ginagawa lagi ng mga dilawan. Pag may issue, hinahayaan nilang mamatay yung issue. Halimbawa, ako nga, kung minsan sabi ko, parang nakakasawa na rin eh. Kasi wala naman nangyayari eh. And later on, parang hinahayaan na lang natin. Yun yung ginagawa nitong grupo, nitong mga ito na hinahayaan nila. Kaya nga sasabihin ng iba, hindi pala sagot si Bongbong Marcos eh. Hindi naman ito pala patol eh. Hindi pala patol. Kasi yun yung estratehiya nila. Huwag pansinin para mamatay yung issue. Kasi kung sasagot sila sa issue na wala naman silang isasagot, lalo lang silang madidiin. Halimbawa, katulad ni Thinking Pinoy, pagbalik niya, siyempre, mali, yun yung wrong na ginawa nila. Pinabalik nila yung si Thinking Pinoy. Meron na naman ngayong masasabing mali-mali yan. At kumbaga sa chismisan, hahaba yung chismisan, hindi mamamatay. Yun nga isa sa, may nagsabi sa akin, isa sa mataas na opisyal. Sabihin na lang nating, hindi ko nababanggitin kung sino, pero isa sa mataas na opisyal, dating opisyal, siguro sekretary. Pagkatapos daw nito, katakot-takot daw, ang demanda nga abutin yan. Si TP. Totoo yun. Pero sige, bago mo sagutin to, baka makalimutan ko eh. May nag-a-ask dito. Coach, ask lang, ano palagay niya kay Tansong Lipunan ang bumangga sa Banateros Durog? Ayan, siguro tanong sa inyo yan, sir. Kaya sa inyo kay Spencer Lacalle. Ayan. Sa akin ba? Sa akin? Alam mo kasi, merong ako, buti tinanong mo, no? Kasi ako, sa totoo lang, ako natutuwa ako sa ginagawa ni Maharlika, no? Pero meron tayong dalawang vlogger na itong, nabanggitin ko na, ito si General Macanas at hindi makasay ko plastic eh. Si General Macanas at ito si Bagong Lipunan. Ito hindi nakakatulong. Ang nangyayari pa, parang pag kinundin ako, halimbawa, yung meron iba dyan, huwag na kayong mag-away-away at ganito. Alam mo, itong dalawang ito, hindi ito pwedeng isama sa pakikipaglaban ng isang prinsipyo eh. Kasi bakit? Masyado silang exaggerated eh. Ayun. Nakakana mo. Masyado silang exaggerated. Kasi sa pakikipaglaban, Coach Oli, in my opinion, hindi ka dapat maging exaggerated kasi alam mo kung bakit. Kapag ikaw ay nagki-clickbait o nag-exaggerated ka and later on, hindi mo napatunayan yan, lahat ngayon ng kagrupo mo at yung ipinaglalaban ng grupo mo, ang magiging tingin ng mga nanonood dyan ay puro mali. Kasi, halimbawa, katulad ni General Macanas, sinasabi niya, itong dalawang general na ito, bla bla.
siyempre, tinitingnan siya ng maraming supporter. Paano ngayon kung hindi totoo yung sinasabi ni General Macanas? Mm-mm. Ang mangyayari yan, pati yung sinasabi natin, hindi na magiging totoo kasi mas malakas yung parang siya yung tinitingnan ng mga tao. So, ang mangyayari ngayon, mabubutasan siya ngayon. Halimbawa, dinimanda siya na ano siya, tingnan nyo na, mali-mali yung sinasabi nyo. Exaggerated kayo. I mean, sa pakikipaglaban kasi sa isang prinsipyo, dapat doon ka lang sa totoo. Hindi baling mabagal, pero sigurado. Kaysa naman sa nagmamadali ka, tapos ikaw doon yung madadapa. Ganun yung ginagawa ng mga ito Itong si magbablog si Maharlika, kukunin nila, tapos i-exaggerate nila. So pati ngayon yung ibinablog ni Maharlika, maapektuhan kasi parang nagsisinungaling si Maharlika ang dating. Kasi ine-echo nitong dalawa na ito na exaggerated. Di ba? Bakit nila ginagawa yan? For the views. Alam nyo, para dun sa mga hindi nakakaalam, kaya ako na-invita si Boss Spencer Lacalle, no? Kasi isa to sa mga matitinding bumanat, no? Kasi syempre meron siyang subscriber na hindi pa ako kilala, meron ako subscriber di pa siya kilala, may ganun yun eh. Pero ako kasi bihirang manood nung mga kaalyado. Mas madalas kong pinapanood yung hindi kasi para alam ko kung ano yung pulso ng kalaban. Dahil tayo, more or less, kahit di tayo nag-uusap, parang pare-parehas eh. Pero dumadaan sa akin yung mga videos nito si Spencer Lacalle. Magaganda yung akin niya dito kay... Napanood ko yung ang ganda. Panoorin nyo yung kay... Banat niya kay Bagong Lipunan, tsaka dito kay General. Maganda. Maganda yung mga maganda yung insight. May matututunan kayo. Kaya, totoo ka dyan. Yung sinabi mo kay mapapasama eh. Ino-OA yung kanilang mga kini-clickbait, ganon-ganon, may mga... Ngayon, pag clickbait mo, wala sa laman, papanoorin yan. Malakas ang views niyan. Kasi, alam mo, uuso ngayon, chismisan eh. Pero, madadala ang tao. Maaapektuhan yung pinaglalaban. Yung in the end, yung tunay yung tunay na pinaglalaban. Yun yung hindi naiintindihan ng mga ibang viewers. Kasi ang sinasabi ko, ako kasi hindi naman ako kung papansinin mo yung pagbablog ko, paharap ako sa camera, kung ano yung nakikita ko, kung ano yung realistic, yun yung sinasabi ko, hindi ako yung tipong ganito. Kasi pag hinaluan mo ng medyo clickbait yung sinasabi mo, mapapansin ng mga tao yan at babalik sa iyo. Halimbawa, katulad ni Thinking Pin, nakita mo kung ano yung pinagsasabi niya. And later on, napatunayan natin na mali pala, di ba? Sila mismo Di ba, nung magbablog sila sa mga kay BBM, kung ano-ano sinasabi nila, sila na mismo nakadiskubre nung katangahan nila. Tapos saan isisisi, no? Tapos, yun ang masakit nga ako at Oli sila na yung tanga. Tapos, nung dumating dito sa DDS, tayo pa yung palalabasin tanga. In the first place, kung magaling silang mag-analyze, bakit hindi nila na-analyze simulat sa pool nung sila yung mag-vlog kay BBM na itong si BBM ay hindi maganda magiging palakad sa administrasyon. Alam mo, meron ako isa pang inimbestiga, matapang din ito, naimbitahan, ipakyatin na natin, no other than Boss Dada TV. Meron akong tanong sa inyong dalawa bago ako makakalimutan, kasi dudugtungan ko yung sinabi ni Spencer Lacalle. Magandang gabi, Boss Dada TV. Ay, Boss Dada, Yes, magandang gabi dito sa Hong Kong. Magandang gabi. Sana all. Mga nasa Hong Kong yung mga kausap ko, nanliliit ako, pambira. Ay, pasalubong. Pag uwi Nandito ka pa sa Hong Kong. May dala akong tikoy. Kaya tayo napagbibintangan eh. Yung isa nasa Japan. Ikaw ngayon nasa Hong Kong. Siyempre, alam mo naman tayo, bakasyonista tayo. Naiiwan ako lang walang pera sa inyo.
Sumama ka na kay Thinking Pinoy. Asa na tayo ulit? Ano ulit yung uli mo? Nakakalimutan ko tuloy pambira. Oh. Alay. Ano yung huling ano? Naku na. Nawala ako nung dumating si Boss Dada eh. Nabalandra. Tayo. Yung tungkol sa Sa mga peking DDS. Oo, yung kay yung yun. Ito pala yung follow-up question ko diyan. Kasi hindi ko nilalahat Hindi lahat. Syempre, always there is an exception to the rule. Pero yung mga sinasabi nila na nabudol sila, gusto kong bigyan nyo ng komentaryo kasi yung iba dyan, posibleng nabudol talaga. Yung iba dyan, especially yung lagi ko nang sinasabi to sa live ko, especially yung mga matatalino, parang napaka-imposibleng nabudol. Sino to? Ayun, ang diretso eh. Kasi di ba? Yung mga... Sila ang talino. Hindi, ang tsaka... sinabi ni PRRD, hindi mo naintindihan. Saan hindi naintindihan yun, Brad? Saka isa kang general, mabubudol ka. Paano ka naging general? Tangina. Tapos mabubudol ka lang. Hindi yata maganda yung... hindi naman... Nagkamali lahat eh. Kung marubal pa, okay, nagkamali. Mga matatalino, parang... Yung isa, engineer, teacher, tapos nabudol. Di ba? Si Bagong Lipunan, sinasabi niya, nag-engineer daw siya, nag-aaral siya ng law. Si General Macanas, si certified na general. Paano kayong naluko? Mas matalino kayo sa amin eh. Bakit ngayon sinasabi niyong nabudol kayo? Buti pa nga kami, hindi kami nabudol eh. Hindi kami general, hindi kami engineer. Hindi sila nabudol. Loyalista talaga sila hanggang ngayon. Ang totoo ng Boss Dada, hindi sila nabudol. Sila nakapambudol doon sa mga viewer. Pinagkakitaan nila yung BBM. At ngayon, dito naman nila ginagawa sa DDS. Gusto nilang pagkakitaan. Hindi kayo nabudol, hindi kayo tanga. Tama ka, General Macanas, isa kang general na magaling. Ikaw, Baklang Lipunan, isa kang engineer na magaling. Kasi alam mo kung nasaan ang ginto. Correct. Diba? Huwag na kami paglulukuhin dito. Kasi, isang banta meron yung sinabi ni Boss Dada na loyalista. Gets ko yun. Siguro, panati ko lang talaga. Pero kasi meron yung DDS eh. Nahati ang DDS, remember? Yung DDS na nagpauto at saka yung DDS na isko. Yun ang medyo questionable sa akin na, teka muna, ang linaw ng Q sa atin ni Tatay Digong. Tagalog sinabi. Sa yate, sa jet plane, anong hindi maintindihan doon? Yun yung... Tsaka yung iba kasi, Coach Oli, may nagko-question sa akin, hindi ba, bakit kayo naka-isko? Di ba, ang pinasabi ko, ako, DDS ako. So, simulat sa pool, nag-vlog ako, DDS ako. Pero sabi niya, bakit ka naka-isko? Di isko niya Sabi ko, kaya ako pumunta kay isko, hindi dahil kay isko, hindi dahil si isko, o hindi. Yung kasing ginawa ni Isko Moreno is malapit doon sa style ni Presidente Duterte. So, kinuha ko yung, dahil wala naman ako masuportahan na kamukha nung gawain ni Duterte, na pamamalakat ko, hindi si Isko. Doon ako nagpunta kay Isko, yun yung yun yung logic ko. Hindi dahil siya si Isko Moreno, kundi dahil yung ginawa ni Isko Moreno, yun yung pinuntahan ko. Ngayon, sabi niya, nabudol. Sabi ni Bagong Lipunan, kaya nga gigil ako eh. Bobo eh. Nabudol kayo ni Isko eh. Kaya nga sabi ko, hinahamo ko ng diskusyon. Paano kaming mabubudol ni Isko Moreno? Natalo nga. Anong reference namin o ano ang pagkukuhanan namin ng batayan na kami nabudol? Sila meron kasi
nanalo yung presidente nila. Nakita nilang na mali. Sila mismo may sabing nabudol sila. Bakit naman naakusahan nyo kami nabudol ni Isko? Hindi nga nanalo si Isko eh. Ako ang tingin ko dyan, meron akong Sige. Tingnan lang natin. Meron ako saglit bago ka salita kasi uso ba yung salamin sa Hong Kong? Kasi parang parehas kayo eh. Pero salamin nasa Hong Kong. Kasi itong salamin na to, Coach Oli, gaming, glasses. Hindi napapagod yung mata ko sa blue light masyado. Oo, kaya Tsaka, syempre, idol ko si Spencer. Ayun. Hindi. Malakas pag nakasalamin ka, malakas makatalino yan. Malabo mata. Alam ba, asar na ako sa salamin. Hindi na lang ako makaaninag pag Sige, Doda. Mas Dada. So, meron lang akong kaya bakit sila lumipat sa DDS? Ang paliwanag ko dyan, pagka ganito kasi yan, sa investment scam, ang gagawin mo is, syempre, mambubudol ka ng tao, kukunin mo yung mga pera nila, Tapos, pag nakuha mo yung kanilang pera, syempre, nanakawin mo na yun. Diba? O ngayon, etong mga taong naloko nila, para hindi sila balikan, para hindi sila singilin, magpapanggap din silang naloko sila. Kahit na sila naman talaga yung manloloko. Ganyan ang style dyan. O, hindi ba? Ganyan ang style nung Yexel, nung nakaraan. Di ba? Naloko daw siya. Manloloko siya, pero lumalabas, biktima rin siya. So, hindi siya pagkakihin. Kasi alam nila, in the first place, na papalpak talaga yung ikinandidato nila. Kaya lang nandoon yung followings. Nandoon yung subscribers. Nandoon yung views. Kaya nandoon siya. So ngayon, nung sumablay, ang unang-unang play nila is paano nila palalabasin na hindi nila niloko yung mga tao at biktima din sila. Mag-DDS sila ngayon. So habang nandito sila sa DDS, scapegoat lang nila to para hindi sila singilin nung mga binudol nila. Kasi ako talaga, mumurahin ko sila. Hayop ka. Naniwala ako sa'yo na babayaran ng utang ng Pilipinas, na magkakaroon ng ginto. Ang dami mo pang mga analysis at saka mga presentation nun. Tapos ngayon, eto na nangyari. O sa ayaw nila na sila ay masisi, kaya sila lumipat dito. Yun yung pinakamabilis na paraan para makaiwas sila sa hambalos ng mga niloko nila. Kaya ako naniniwala na nandito yung mga yan. Lalo na yung mga legit na loyalista. Loyalista talaga, hindi DDS Nandito yung mga yan para kunyari, kasi nakuha na nila yung followers ng mga loyalista. So pag lipat na dito, makukuha naman nila yung followers ng mga DDS. Tapos kunyari, babatikos sila ng babatikos kunyari. Pero tingnan ninyo, sa eleksyon, pag may Marcos ulit na tumakbo, andyan pa rin yung mga yan. Dire-diretso pa rin ang pangangampanya ng mga yan dyan sa pamilya na yan. Tingnan ninyo. Sundutan ko yung mo dyan, yung analogy mo. Ganda no analogy niya. Scammer ang dating yung analogy niya, kung totoo yan, matanong ko sa inyong dalawa yung prediction nyo. Kasi sabi nga, di ba, ang isang babaero yan, palipat-lipat lang yan ng babae, di ba? Parang ganun yung, kung susundan natin, didikit natin sa analogy mo, ngayon, pagpalagay natin, di ba, nasawsaw na sila. Sige, galit sila. Nagpalit ng gobyerno. May kinandidato sila ulit. Siguro, ang isisigaw niya kasi andyan ang alon Nasa DDS ang alon. So, DDS, sisigaw yan ng DDS. Nanalo. Halimbawa lang, nanalo na si Sara. 2028. 2029, bibira na naman ba sila? Iba na sisigaw na naman sila, nabudol kami ulit? Ano sa tingin ninyo? Anong prediction yung ang may duda ako dito, itong si Bagong Lipunan, definitely ito. Hindi ito magsasara Duterte. Hindi ito magsasara Duterte. Kaya lang siya nandito ngayon kasi
maraming ano dito, maraming dito siya nakakakuha ng iba vlog niya. Kung titingnan mo kasi mga vlog ng mga ito, yung pinanggagalingan lang ay kay Maharlika, wala naman silang talagang opinion o analysis na masasabi mong galing sa kanila. Mm-mm. Kaya hindi sila pwedeng kaya nakita mo sinong laging dinidikatan nila. Itong si Maharlika, bakit nila tinitira itong Banateros? Kasi yung Banateros kasi hindi katulad ni Maharlika na kumbaga I mean, maraming sinasabing ganito. Nakukuha nila yung video. Mm-mm. Kayo kasi, madahalang katulad ni Banat May, nagbablog si Banat May, makikita mo lang, nagsasalita siya ng walang, I mean, spontaneous, baga, dire-diretso lang yung sinasabi niya. Hindi siya yung tipong, ganito. Itong dalawang ito, wala eh. Kapag kasi Maharlika yung huminto na ng pagbablog, wala na rin content itong dalawang ito. Kaya lang ang problema nga dito sa dalawang ito, sinasalahula pa nila yung content ni Maharlika. Kasi bakit? Isipin mo yung pulburon issue. Magki-clickbait si General. Yung mga general pinagre-resign wala na. I mean, hindi maganda yun kasi sabi ko nga, yung ipinaglalaban natin, nagiging overacting. Ibabalik sa atin yan, nagmumukha tayong gago. Kumbaga sa makeup, maganda yung mag-makeup ka, pero huwag naman sobra kasi pag sobra makeup mo, nagmumukha ka ng payaso. Ano ba? Clickbait na OA na pati. OA na, hindi na maganda yung ganon. So masisira yung ipinaglalaban natin dito kasi, halimbawa kayo, sinasabihan kayo, bakit hindi kayo nagbablog? Ba't ganyan lang kayong bumanat? Yun lang ang tama kasi yun lang yung totoo eh. Mm-hmm. Sila kasi, ang gusto nilang mangyari, ini-exaggerated nila eh. At the end of the day, may epekto sa pinaglalaban mo yun. Halimbawa, katulad yan, pagpasok ni TP, paano ngayon kung ribatin sila ng ribatin ni Thinking Pinoy? Halimbawa, nasaan yung sinasabi mo, dalawang general na pinagre-resign si Bongbong Marcos, ano ipakikita mo? Diba? Tapos ka na. Nasaan ngayon yung pulburon video? Ba't di nyo ipakita? Tapos na. Paano kung wala? Kung meron na ba, tayo nyo ipakita? I mean, kung meron talaga at kayo nagmamalasakit sa taong bayan, ano ang dahilan nyo at bakit ayaw nyo ipakita? Hindi ba ang layunin natin dito is patutuhanan na itong ating presidente ay gumagamit ng pulburon? Yan lang yung isa sa mga napaka-vital na pruweba para ipakita mo na yung sinasabi nyo na itong presidenteng ito ay ipakita nyo bakit tayo nyo ipakita? Natatakot ba kayo na kayo'y makulong? Kala ko ba matatapang kayo? Alam mo, naalala ko nga dito yung yung sigaw tayo ng sigaw. Na, pag binanatan nyo si Bantag at saka si Tebes, huwag kayong puro salita. Ebidensya. May sinasabi pa kayo may video si Tebes. Wala. O sabi, lalaglag natin yan. Asan ang video? Hanggang ngayon, wala pa yung video. So, tama yung punto yung sinasabi mo, dapat ebidensya tayo. Kita mo yung sinabi ni Remulla. May video yan. Nung nag-uusap sila, anong ginawa natin? Hindi ba hinanap natin ng hinanap? O nung wala silang maipakita, fake news wala kayo paano kung ganun ngayon ang gawin sa inyo? Di lahat nung ipinaglalaban nyo, magmumukha na kayong sinungaling ngayon. Kasi, napaka-vital nung video na yon. Hindi nyo maipakita. Kung hindi nyo maipakita yan kung matapos yung labanan at hanggang hindi nyo naipapakita yan, lahat nung sinasabi nyo ngayon dito sa administrasyon na ito, baliwala na yan. Kasi, yung pulburon video sinasabi nyo, yan ay pwedeng pagmulan ng pagkakatanggal ng presidente. Kung gusto nyo magbago yung ating bansa, ipakita nyo kasi anong dahilan nyo hindi nyo ipakikita? Natatakot kayo sa tingin nyo ba natatakot pa kayo nung ginagawa nyo na yan? Tayo ba natatakot pa? Hindi naman.
O anong dahilan? Timing. Ang tanong Timing. niya, Anong timing ang inaantay nyo? This is the right time na nga eh. Kailan? Sa 2028. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko inaano kung meron o walang sinasabi ko. Kung meron, ipakita niya. Huwag nang maraming daldal pa. Diba? Kasi, ano lang eh, kumbaga nawawater down yung ating pinaglalaban, nagmumukha tayong tanga. Hindi, ito, question lang. Tungkol dyan sa video na yan, ano? Do you think meron siyang effect? Do you think magkakaroon siya ng effect? If ever may pakita, what's the difference of that video doon sa statement ni PRD? Na as far as I know, in my heart, ano yun, confirmed yun. Kasi intel yun eh. Galing sa mga reliable intel community na intel communities na mga nagre-report sa presidente. So, para saan yung video? I mean, what's the sense of the video? Para magpatanggal tayo ng presidente ngayon? Hindi. Samantalang, muna kayo, bago saglit. Kasi kailangan ko sagutin to. Pasensya na po ha. Kasi may bumabanat dito sa Facebook. Believe na sana ako sa'yo, Coach Oli. Kaso Marcos itong mga kausap mong matatanda. Hindi po makamarcos yan. Sigurado ako hindi makamarcos yan. Alam nyo. Makamarcos daw. Tino nga, pag-iisip ng mga yan. Alam nyo sino makamarcos? Yan, si Macanas, si Bagong Lipunan. Yan ang mga makamarcos kasi kinandidato niya si Marcos noong 2022 eh. Yun, correct. Tanga ba kayo? Kasi minsan may mga ganyan eh. Pagka hindi mo binanata ng alam mo, nilalagay, ito, request ko, wag nyo ikakahon ang mga vloggers. Wag nyo ilagay sa box. Hindi yung, sige, banat. Hindi po pwede, iba-iba ng style yan. Merong iba, gusto pag bumanat, may ebidensya. Yung iba, gusto bumanat, clickbait lang. Iba po. So, I mean, hindi ko sinasabing mas magaling ang style nila sa atin o si Spencer at si Boss Dada sila. Sige. Madali lang bumanat eh. Madali lang bumanat. Mumurahin mo lang araw-araw yan. Binabanatan mo na yan eh. Katulad ng ginagawa nila. Gagawa ka lang ng sangkatutak na mga chismis eh. Binabanatan mo na yan eh. Yung pauso ko yun. Popcorn eh. Napakadali nun. Kaya lang nga kasi, tayong mga DDS na mga lehitimo, hindi tayo katulad ng mga dilawan. Kasi galit na galit tayo sa dilawan nung panahon nila na walang ginawang tama si PRRD. Ayaw natin maging ganun. Kaya tayo, objective tayo. Kaya tayo, binabalansin natin lahat. Hindi lang puro batikos ng batikos. Kailangan meron din tayong magandang sasabihin para naman ma-push sila. In the first place, hindi tayo obstructionist katulad ng mga dilawan. Ayan, meron po kasing opposition at saka merong obstructionist. Yung obstructionist, yan po mga boss yung wala ka nang ginawang tama. Yung parang si Duterte kahit isa, wala siyang ginawang tama. Ang tawag doon obstructionist. Yung kahit natutulog na lang yung tao, masama pa rin sa kanila. Ganun yun. Hindi kami ganun, pasensya na ha, doon sa mga baka hinahanap yung style ng mga vloggers yung banat lang ng banat kahit na alam nyong suntok sa buwan na yun, pinaniniwalaan nyo pa rin kasi wala rin kayo, ayaw nyo rin ayaw nyo rin mag-research. Ayaw nyo rin alamin kung sinasabi nung pinapanood nyo, may punto ba? Meron bang science? May ebidensya ba? Minsan, kahit wala ng ebidensya, naniniwala kayo, sobrang gullible ninyo, ayan, nangyari sa bayan natin. 31 million na gullible. Ano yan eh? Ito, maganda sinabi ni M16 eh. Gold video. Parang Talano gold eh. Diba? Parang Talano concept yan eh. Sige, kung ano yung uso ngayon, kung ano yung maraming views, doon tayo kasi ito ganyan, buga-buga. So, lahat naman sausaw. Diba? Sausaw. Sunog. Saan ang Talano? Diba? Patay. Kasi gusto nila, kung asa ng doon ang bakbakan. Kaya nga. Tsaka, ang abangan nila kasi dito, kasi nawawala tayo sa issue rito eh. Yung ibang kung ano-ano na ipinapasok.
Ang issue naman talaga dito, yung corruption. Yung audit, yung kung saan napunta yung pera. Kung saan na tayo napunta, bakit, sabi ko nga, bakit hindi tayo doon mag-focus? Yun naman yung, doon kasi sa pera, involved yung taong bayan Involved talaga yung taong bayan doon kasi pera ng taong bayan ang epektado. Alam mo ba, na mas ang pinakawalanghang magnanakaw sa buong mundo o sa Pilipinas ay yung magnakaw ka ng pera ng taong bayan. Kasi ultimo mahirap, ultimo bata, kalbo o bungi o lahat, ninanakawan mo kasi lahat na yan indirectly o directly nagbabayad ng tax. Hindi katulad ng mga hold-upper sa bangko. Ang nananakawan lang yan, yung may-ari ng bangko. Pero kapag ninakawan mo yung ninakaw mo yung pera ng taong bayan, yung 100 million plus na yan, ninanakawan mo. So ikaw na yung pinakawalanghang magnanakaw na nabubuhay sa mundo. So dapat talaga, sabi ko nga kung minsan nangangarap ako, sana magkaroon tayo ng, hindi ako nag-ano dito, hindi ako nag-i-insight dito, kaya lang, pangarap ko lang ba na sana may mga sundalo tayo na meron silang anti-corruption na parang isang grupo na kapag merong corrupt na mga politiko ay pwede nilang pagsabihan. Kasi kung titingnan mo kasi, yung bansa natin, ang kalaban natin ditong mamamayan is yung mga politiko na Hindi na dayuhan ang kalaban natin dito. Ang kalaban natin dito yung mga politikong ninanakaw yung pera natin at wala tayong magawa. Walang nagtatanggol sa atin. Sino pwede pa natin pagsumbukan? Wala na. Kasi ultimo presidente hindi nagsasalita Ang sinasabi ko dito, sino tutulong sa atin? Sino? Sige. Kaya nga sabi ko, kayong mga sundalo, kung hindi nyo ba kami tutulungan, at least magsalita man lang kayo. Huwag kayong magkudita. Kundinahin nyo, gayahin nyo yung ibang mga PMR na, masama yan, bawal yan. Hindi nyo kinakailangan magkudita. Ang kailangan nyo lang, magsalita kayo dahil nandyan kayo to serve and protect the people. Yun yung punto ko dito. Sino pagsisilbihan nyo? Yung mga politiko. Na yung mga politiko na yan, ginagamit nila yung konstitusyon laban sa mahihirap para sila'y makalusot. At pati kayong mga sundalo, nagagamit sa inyo yung konstitusyon para hindi kayo magsalita. Teka muna. Bakit pa tayo maggugobyerno kung nakikita natin na yung pamamalakad sa gobyerno na argabyado yung mamamayan, tapos hindi kayo magsasalita, wala kaming magawa. You should protect us, not sa barilan lang. Kailangan proteksyonan nyo rin kami kung ninanakawan na kami ng pagkain sa hapagkainan nitong mga politiko. Nakakamatay din ng gutom. Hindi baril lang ang nakakamatay din ng gutom. Bakit hindi kayo magsalita? Huwag kayong magkudita, hindi maganda yan, bawal yan. Pero dapat magkomento kayo. Hoy, andyan na wala. Kasi sino ba tatakbuhan natin ngayon? Sa tingin mo, halimbawa, si congressman nagnanakaw, kanino ka tatakbo? Banat ba'y akyat ka? Akyat ka. Padala natin. Kanino ka tatakbo? Kay Presidente Bongbong Marcos? Hindi ka nagsasalita kaya gano'n gagawin mo? Tatakbo ka sa korte. Sa tingin mo, baka patay na ako pag dinemanda kay congressman, hindi pa rin nasasampa yung kaso. I mean, hopeless na yung mga Pilipino, kaya hindi mo rin masisi kung minsan na yung mga Pilipino, pansinin mo anong ginagawa nitong si grupo ni Romualdez? Ginagamit niya yung pera kasi alam mo, ang isang pinakamabisang pagkontrol sa isang tao is gutumin mo o takutin mo. Kaya lang ang Pilipino matatapang, hindi mo na kaya takutin. Anong gagawin mo? Gutumin mo and then pakainin mo. Puro yes ang isasagot sa inyo. Diba? Yun yung ginagawa nila Alam mo, na-predict yan ni Banat Bay. Kasi pag kinakausap kami dati ni Boss Dada, sabi niya, tingnan mo, saglit lang yan. Magugutom ang Pilipinas.
mag-aalsa. Ako naman, ang napredict ko dyan, tinan mo, magsisilipat yan kasi lilipat ang views eh. Andito na eh. No? Ayun, kaya nga sabi ko ano yan eh. Yung paglipat ng mga yan, malayo doon sa sinabi ni Spencer ha. Kasi ang masasabi ko doon sa sinabi ni Spencer is dahil diyan di ba supposedly mauubos na yung mga komunista no. Natatalo na natin sila eh. Kasi kumbaga lumalaban na pati mga maliliit na barangay sa mga nanliblib na probinsya eh. Pero dahil sa nangyayari na to, lalakas ulit ang puwersa ng mga makakaliwa. Bakit? Kasi sabi nga nila, hangga't may injustice, hangga't merong hindi pagkakapantay-pantay, hangga't sobra hirap, yan yung nag-feed sa mga komunista para makapag-recruit sila ng mga bagong lalaban para sa kanila. Kaya yun ang nakakatakot, yung sinabi ni Spencer kasi pwedeng yan ang maging niyan. Yan ang maging resulta nitong mga nangyayari ngayon. On the other hand, yung pagdating dyan sa mga vloggers na bumaliktad, ano na yan, Coach Oli? Para sa akin, survival ng channel talaga yung kanilang priority. Kasi kung pa din sila sa kampo na yan, kung maninindigan sila doon, wala silang mako-content. Kasi alam nila, in the first place, walang kwenta talaga to eh. So kailangan, mamamatay sila doon pare-parehas. Tingnan mo si Sangkay, puros mga alien na yung pinagbabali-balita ngayon. Di ba? Si Sangkay kasi hindi talaga siya makakatawid. Kahit anong gawin niya, kumbaga sobrang lalim ng hukay na binungkal niya para sa sarili niya, hindi siya hindi na siya makakaahon. Etong yan sila bagong lipunan, kaya yan lumipat dito because kung nandoon pa rin sila, wala, hanggang doon na lang yung mga channels at saka yung reach nila. Marami pang magagalit sa kanila. Ganun yun. Kaya feeling ko kaya nandito sila. Hindi yan talaga sila sold na mga DDS. Yang mga yan, loyalista by heart pa din yan. Kaya nga, kine-question nila yung mga legit na mga DDS eh. Tingnan mo si Macanas, anong sinabi niya? Na ito lang yung mga DDS, yung iba wala. Di ba? Itong bagong lipunan, sinasabi niya na ang Banateros hindi yan DDS kasi binoto si Isko, ganon. Di ba? Yun ang play nila. So, talagang bibiyakin tayo ng mga hayop na yan dahil by heart, mga loyalista pa din yung mga yan. Tingin mo, Spencer, loyalista yon o loyal sa views? Alam mo kasi, pansinin mo si Bagong Lipunan. Pag nanonood ka, nasa likod niya si Presidente Marcos. Pero ang kakampi niya, DDS. Anong ibig sabihin nun? Kasi yung mga loyalista, loyal talaga kay President Marcos. So yung mga subscriber niya na loyalista, nasa kanya pa rin. Kanya pa rin. Kasi loyalista pa rin siya eh. At saka kaloy pa din ang tawag niya sa mga loyalista pa rin siya. Tapos loyalista pa din eh. So yung mga DDS ngayon, nakukuha pa rin niya. Ang masakit nga nito, tayong mga, halimbawa, kaya nga sabi ko to sa isang vlog ko, ipapuputol ko kung si Banat Bay ay tatalikuran si Presidente Duterte. Kasi nasubaybayan ko si Banat Bay. Si Banat Bay nakakausap si Presidente Duterte. Si Mocha Uson, hindi mo pwedeng ihiwalay kay Presidente Duterte. Tapos nagtataka ako dito kaya nagalit ako kay Baklang Lipunan eh. Sinasabi niya na nabayaran daw parang nabayaran itong Banateros at dumire-diretso doon sa Mocha Girls at Mocha Uson na sinasabing may doon ako napikon sa may extra service eh. Sabi ko teka muna, parang Paul na yata ito. Ano ba, hindi ako po pwede sa gano'n, talagang mga away ako pagka isipin mo, babae, hindi mga taga-Japan, para gusto niyang palabasin. At trabaho doon ay popo. Ano pa kailan mo doon? Anong kinamalayan? Doon sa nabudol ka ni BBM, nung mga Mocha Girls. Kumbaga,
sinisira mo yung ano ni Banat Bay, dinadamay mo pa yung yung mga gago lang naman ang maniniwala doon sa si Banat Bay ay itatatwa. Si Duterte, hindi ako naniniwala doon. Kaya nga sabi ko, kahit bayaran mo ng milyon-milyon si Banat Bay para itatwa si Duterte, hindi gagawin ni Banat Bay yun. Malabo. Hindi kasi, di ba? Malabo yun. Malabo yun. Kasi nasubaybayan ko nga sila Ano kasi, ang gusto nilang mangyari, kung ano yung chismis na pinalalabas nila, kailangan yun, susundan natin yon. Sa ganung paraan, anti-Marcos tayo. Hindi naman pwede na chismis na walang ebidensya, sasakyan mo. Para lang masabi na sabay ka sa agos. Kasi, bawat vloggers, may kanya-kanya namang kapasidad yan. May kanya-kanyang style yan. May kanya-kanyang way ng paghahatid ng balita yan. Hindi kasi tayo nag-e-expose dahil hindi naman tayo newsmaker. Hindi tayo gumagawa ng balita. Kung ano yung balita na nandiyan dyan, nire-reactionan lang natin. Yun yung hindi nila maintindihan. Kailan lang sinabi nila si Boying Rimulya 50-50. Buhay pa naman pala. Nung nakaraan lang, interview. Kaya yung sinasabi ko na ang hirap na sumakay dahil lang maraming views itong balitang ito, sasakyan mo na rin. Mahirap yun kasi babalik yan sa'yo. Lalong-lalo na kung walang ebidensya yung kanilang kinokontent, puro chismis lang, tapos sasakyan mo, pare-parehas kayong masusunog. Tapos pag biglang nasunog, panibagong chismis na naman yung ipapakita mo. Yun ang mahirap doon. But anyways, sabi ko nga, style nila yun. Okay lang yun. Channel nila yan content nila yan. Wag na lang silang mamilit ng kapwa nila vlogger na umaayon sa kanila. Yun ang nakakainis doon Parang sinasabi kasi nila is magaling kami, bakit hindi nyo kami sinusundan? Ibig sabihin, magkaiba tayo ng pinaglalaban. Ganun yung analogy nila ganun yung pagkaka-explain nila sa mga followers nila.